Okay, mayong adlaw sa tanan, mayong pag-abot diri sa ato ang channel nga Yutang Tabunon PH. Karon ani ata. Okay, sige na niya na pod tay bag-ong episode sa ato ang video reactions kalabutan sa mga panghitabo sa politika. Labi na sa pagpadayong plano sa pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Okay, kani natay video diri atong kani nga video gikan sa man ni, I think Rappler ni. Rappler. Ang gikan sa Rappler niya, 2 months ago na ni siya. Katong press conference si Vice President Sara Duterte. Kani nga part na atong gipili para atong i-remind ang uban sa kung unsa gi sulti ni Sara Duterte nato may kalabutan sa mga panghitabo karon. Kani, kamo na bahala ni either inyo ni tan-awon as prediction ni niya or siya mismo nakahibaw na nga mahitabo ni. Okay, atong paminawon mga kaigsunan. Okay, sige. Next question. Solid. Solid. Thank you, sorry. We know we have asked this to you a lot of times and we will be asking you this again. Kasi kagabi lang may sinabi si former Senator Trillanes ang articles of impeachment. Sino ba sa tingin mo ang talagang nasa likod nitong ugong-ugong? Kasi kami, we always ask the Congress. Ang lagi nilang sinasabi kung meron mang impeachment, naririnig nila sa'yo daw po. So sorry, we have to ask you again, ma'am. Naklaro ra ang pangutana sa reporter. Kaya sa nangutana daw, kinsa daw, di daw gikan ang plano regarding sa impeachment. And then congressman deny. And then ilhang kuan dito nga gikan ra gina si Sara. Wa kuno yung nagistorya regarding ana, only si Sara ang nagisgot ana. So dere gi-explain ni Sara. Kinote ko naman na si Representative Castro, di ba? Sa kanya nagsimula yan. I-quote ko ulit para Who's really behind it? meron akong mga notes ng quotes dito eh. Ito yon, Inquirer ito, yung kinuha ko. Pero I think kinary din siya ng iba't ibang media outlets. The impeachment is especially on the misuse of public funds and technical malversation and violating the 1987 Constitution because a government official is bound to follow the Constitution. So last year pa lang, meron na siyang grounds for impeachment. Kaya sinasabi ko, ginagawa nila ng paraan, pumasok lahat nung kailangan nila doon sa pinag-usapan nila na grounds. And then yes, nagsalita, kanina sinabi ko, one track is impeachment. Nandito si Castro, nandito si Trillanes. Sino, alam ko kung sino, pero hindi ko siya masabi. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Pero hindi pa kasi lumalabas dito sa hearing yung pangalan niya eh. So, pag merong nagsalita dyan about sa kanya, sasagutin ko, sasabihin ko kung sino. So, iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sonny Trillanes, at ni Franz Castro. Although si Franz, parang I think she's serving 2 masters. Hindi siya direct doon sa isa. Dito lang siya sa isa. Isa lang ang handler nilang tatlo. Kasi ang dami nyo ng materials. Pag inubos na. Sige, dihalan sa. Again, kabantay ang pangutana, again. Itong i-clarify ang pangutana sa reporter, I think taga GMA. Nangutana regarding kung kinsa mo'y mastermind gyud ani and unsay plano. So basically, gi-explain ni Sara Duterte nga ang initial kuan nga kay bawi siya nga kani adto gini padung siya impeachment. And then the congressman denied
nga kani wala gyud mastermind, walay nagplano ani, nya wala gyud naghisgot regarding impeachment. Okay? Wala naghisgot regarding impeachment. Kung kinsa ra kuno naghisgot og impeachment, only Sara Duterte naghisgot regarding impeachment. Again, kani karon gi-explain ni Sara Duterte kung diin siya idea regarding ana impeachment. So basically nin siya nga kani na yung mga tao naghandle ani na irresponsible pero di as of karon dili niya masulti. Again kani nga video 2 months ago ni press conference ni Sara Duterte. Okay, kung kainomdo mo, I think mao ni siya sa time nga kato ni gawa si Mercado, Gloria Mercado nga kunuhay nakadawat siya og envelope nga naisud kwarta gikan ni Vice President Sara Duterte. Okay, so mao ni nag-press conference siya niya, mao ni nahisgutan. Okay. So karon ato tanawon 2 months after, unsa ni nahitabo? O mao na ni siya karon mga kaigsuonan. Okay. So mao na ni ron. Okay, di ba? So naay bag-ong set sa Quad Committee nga naa karon nag-hearing or nag-press conference sa House of Representatives. So atong paminawon kinsa ning mga bag-ong members sa Quad Committee. Di ba? Ay bag-ong Quad Committee wa makaibaw ani. Bag-ong Quad Committee ni. Atong paminawon, atong tan-awon. Of course, ang pinakapanawagan Ito, speed up lang nato. namin is to abolish the confidential funds. Thank you very much. Last na lang siguro, Attorney Rene. Nag-press conference sila Marami diha. tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Hindi pa tapos ang COA? Paano nyo COA audit? Paano nyo masasabi na malakas Nya kani kailangan ni. Di ba? O kinsa tong mga nagsubay sa politika kailan ni tawhana. Kana siya si Renato Reyes, ang idol sa tanan. Kung kinahanglan mo kuan, that's the man you can call. Renato Reyes. Sige, itong padayon. nga yung ebidensyang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Definitely, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Definitely, ay binetray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo. Okay, clear fabrication daw of acknowledgement receipts. Now, kinsa may makaingon, ano yan, ang argument, sige, clear fabrication. It could be na yung mga nga wa mailhan. And basically, it's confidential intelligence funds. Confidential man na siya. Usually, kanang liquidate na, they will use code names. Okay? So, it's not necessarily fabrication. Kung mao nilang gingalan yung term, awal, naa na sa ilahang kuan, they should prove nga kana really fabrication. Okay? Ang kahibawan ng regarding sa acknowledgement receipts ang nagbuhat ra gyud ana. Okay? So bisan pag ma-invite nila nagbuhat unless mobali ang nagbuhat ana, nga kana fabricated na. Because the fact that it's certification, okay, it's binuhat gyud. Okay? And it's accepted by the COA. Okay, later ato yung i-present diri ang final findings sa COA. Nya, sa atong sa disang paminawon karon kay Quad Committee diri, member sa Quad Committee nga nag-press conference sa House of Representatives. Ni POA na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito na all of a sudden and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. No, 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan in our parlance now, no, ang tingin natin it's time to impeach the wicked witch of the East. Ayun. Oh, di ba?
taman gid nila. Kunuhay tingnan yung paminawon tungod kay maayo kay siya mostorya, bugada storya. Ah, murag they're all valid na, okay? But yun yung tanang mga kaigsuonan, kaning mga narratives or mga affidavit gikan sa mga resource person during the committee hearing on good government and accountability. Okay. One is lang mo undergo cross-examination. Okay. And basically, in kaso lang, well, kabaw mo gyud tatanan nga expect mo gyud ta nga kani ilahang pag-file karong impeachment case, madayon man gyud ni. Expected gyud na maabot gyud na dito sa Senate. Because before ni sila ni file ani, kahibaw na ni sila nga according to numbers, kuha gyud ni nila. Kay naam gyud mga congressmen karon dependent on the plan ni Martin Romualdez nga idayon ang impeachment. Okay, kay ba mga tanan si Martin Romualdez gyud na nagplano ana sa sugod pa lang since someday magpahiring ani. Okay? So basically ila nagi-file kuha na gyud nilang numbers. So kay ba kita nga kani impeachment madayon gyud ni. Ang nakalisod ani especially tan-aw kani sila nga part kaning invite to ni balik ang kaning mga resource persons, let's say, who undergo ni sila cross-examination. Meaning, dili lang kay ang prosecution side ang mangutana, kundi ang defense side. And basically, kanino mga statements gikan sa mga resource persons, dali kayo na siyang lutsan, dali kayo na siyang explain. Okay? And it does not follow nga kung kani nipirma ka diha, wa ka kay ana, kay gisugo ka ni Vice President Duterte. Okay? It does not follow nga it will result to or it means dili ka saligan ng Vice President, which is mao yung gi-claim ani. Okay? Well, anyway, yeah, that's part of the duwa sa mga abogado niya puhon. Okay? Again, mao man ni ang ilahang gipalusot karon is because ang atong ipakita diri mga kaigsuonan, especially sa katong first video nga kani nakaplano gyud ni. Okay? Nakaplano gyud ni. Kung kisay mastermind, wala gisulti ni Sara Duterte, but in the first place, nakita nato nga ang gaplano ani ang House Speaker kid Martin Romualdez. Okay? Kaya naman, in the first place, naghiring-hiring man siya diha. Oh. Wala ta moingon nga, "Uy, ayaw mo pag-hearing kay makadaot ng Sara Duterte." Dili. Improper ang hearing, it is because the COA, ang report sa COA regarding sa budget of the Vice President o sa DepEd, wala pa mahuman. Okay? And basically, ang final ana nga audit or final report ana is ari pa sa February 2025. Okay? And then, pwede pa yun i-appeal dito sa Supreme Court. Ang Supreme Court na ay last say ana. Okay? So, di pa gina. Nganong mag-hearing man mo, nganong inyuha man ang pangutan-on, nganong questionon man na ninyo ang trabaho sa COA in the first place, dili man na ninyo trabaho. Ang inyuhang trabaho is ang legislation. Okay? Basically, ang Congress mismo ang nisugod ani. Okay? Nya kay bam ta kinsay leader dira sa Congress. Okay. So makuha na tong idea, no, makita na to diha nga kinsa to'y buot pasabot ni Sara Duterte nga master. Okay? Di lang nato medyo di lang ta maka-conclude if kaning mao ba gining mastera ang master ni Risa Hontiveros o ni Sunny Trillanes. Okay? Kay medyo magod nato makita ang mga in previous mga incidents wa man gud nato ang makita ang connection ni Risa Hontiveros ngadto ni Martin Romualdez. The same thing with Sunny Trillanes ngadto ni Martin Romualdez. Unless um ang master ani si Sunny Trillanes and then tao niya kaning mga congressmen. So basically out of picture si Martin Romualdez. Kunuhay. Posible ingon ana or it could be there could be someone another person, no?
nga nagunit ni Sonny Trillanes, nagunit ni Rizon Tiveros, or nagunit also ni Martin Romualdez o ni Franz Castro. Pwede pod ingon ana. Okay? So, huwat lang ta kung kanon sa ipagawas ni Sara Duterte, but makita na diri nga kani nakaplano na ni even last year. So kung unsay gisulti ni Sara 2 months ago, mao na niyang nahitabo karon. In fact, naa na sila diha sa Congress, sa House of Representatives nag press conference. Mao nang binuangan ni nato nga mao na niyang bagong member sa Quad Committee karon nag press conference dira, di ba? O tanawan yung mga kingsunan, tanawan yung mga naong ani ha. I know kaila mo ani nila. Kay ibaw mo kinsa ning mga grupuha. Of the South, sorry. Sumabit, Oh, sayo pa gyud ang script di ay. Oh, sayo pa ang Ulitin ko, script. okay. sumabit pa, sumabit pa. Sige, Ulit, ulit. Okay, sige. Oh, usbang script. Ulit pa gyud daw, ulit. Kaya naman, sa low Gi-memorize dining madam. Saya nga madam. Abogada pa naman ni si madam, gi-memorize ni man to granindot. local parlance ng kabataan, Hmm? kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po. Alright, thank you. Talagang defying gravity. Alright, can we ask the media siguro for questions? Sir, Sige, go ahead po. Big Sumintak Net 25. Clarification lang po. Out of 6 impeachable offenses stated in our Constitution, why only betrayal of public trust kayo nag-concentrate? Well, in fact, binabanggit ninyo paglustay sa pondo ng bayan, bakit hindi nyo isinama ang graft and corruption? Actually, these acts na minention sa betrayal of public trust constitute various offenses, kahit violation ng revised penal code. Pero finokus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. At para sa amin, yung pinaka mabilis na paraan na ma-resolve ang kaso. Kaya betrayal of public trust. But more than just the mere grounds. Alam nyo, para sa mamamayan, napakataas ng pagpapahalaga nila ng iyong pag-violate sa public trust. So, pwede naman kami magdagdag ng marami pa. Pero the betrayal of public trust, yun encompasses everything kasi merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yon. And that is, for us, one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. So, that's why we chose it, for the reasons I just mentioned. Okay, one last from my end. You made mention na malakas yung ebidensya na hawak ninyo against the Vice President, especially on the betrayal of public trust. So, gaano ka-optimistiko ang grupo ninyo na makukonvict si Vice President because we are running out of time? Kasi papasok na tayo sa election period by February next year. So alam naman natin, in reference with the previous impeachment hearing, like for example, the impeachment hearing of Chief Justice Corona, umabot po siya ng 4 na buwan. Hindi pa nakaranas ng birthday party si Ralph. Advertisement said, sa mga sa niyan advertisement. Well, unang-una, tayo po matagal tayo sa Kongreso. Alam natin dito, kung gusto mong bilisan ng proseso, madaling mapabilis. And we are convenient dahil nga napakahaba ng pinag-uusapan sa Kongresong ito. Tingin namin, alam na ng mga congressmen ano yung mga grounds. Di ba? So, basically, matong, gingon na itong makikisunan nga, kanis sila mismo, before ni sila ni-file, na ning kitanaw. I-estimate na ni, or let's say, wag estimate, sila mismo, kay bawo na nga nanay numbers. Enough na ang numbers nga, mo pa-convict ni Sara Duterte, mo pa-impeach ni Sara Duterte, diri pa lang sa Congress nga level. Okay, maraming lang numbers. Tanaw, hidden message niya. Na, kay bawo na canvas na ni nila. Okay? It's really a matter of just systematizing and putting all these things in a formal complaint. Tingin ko, karamihan sa ating mga congressmen, actually alam naman nila ano nangyari. And they're just waiting for someone to file a complaint. The Senate is another matter. I think it is premature at this point to say that there are no votes. Dadaan pa ho ito sa isang trial sa Senado. And just like the congressmen, ang mga senador natin, titingnan yung ebidensya, babasahin yung complaint. At ang panawagan namin for them to be objective about it, tingnan nila yung ebidensya, tingnan nila yung tibay ng argumento. At napakasimple lang ng complaint na ito eh. One ground, 3 acts, hindi magtatagal ito. And that's also one reason why we focused our complaint. Because there is that factor na nagmamadali tayo. Kailangan mo lang naman sa impeachment is one act and one ground to impeach a high official. Dugtong ko lang. Idagdag ko lang na kaya sa ngayon umapila kami sa mga miyembro ng mababang Oo, tanawa. Ma'am, mga kaigsunan, tanawan niyo. Ha? Na ako ipakita nga video or video ni from TikTok. May
kalabutan ni sa rally ni adtong November 30, Bonifacio Day. Okay, diha sa Minjola nga nagkagubot. Okay, kani November 30 kani rally sa Minjola, yan ay nasigpatan na tagway. Okay, kani atoy post. Kinsa man ni kani giinsirkulan nga puwa. Og kinsa ning isa nga gatap nga gagunit og mga kaigsoonan ha. Ah, Kilusang Mayo, mambubukid ng Pilipinas. Mga leftist, no? Mga nisukol sa pulis, okay? Kani kinsa man ning gakuan, di ba? Kaning duha, kinsa man ni? O kaning isa gagunit og placards. Kani, unsa man ning gigunitan, di ba? Okay? Kani isa, naga-black, nga naay puwa nga panyo sa iyang kuan, okay? Kung familiar mo flag sa NPA, di ba? Kung familiar mo, di lang nato ipakita diri. Kung kapangutana mo kung kaning panyo nga gihigot sa iyang liog, dili ba kaha ni flag sa NPA nga kana ilang usahay ilang ipurong, ilang ipina-boy scout nga butang or usahay ilang itabon diri sa ilahang naong nya nanay nakabutang dira nga logo. Uy, kinsa ba ni? Kinsa ba ni? Naa na diri. Uy, kani si Madam, kani klaro kayo. Oh, hmm, 'di ba? Tong bilik-bilikon kana. Kinsa man na? Kani. Oh, okay. Nya, atong sa naman to isa. Tan-awon. Well, anyway, basta naa ni diri. 4 months. Anyway, Mali sa ating bayan. Di ba? Kana ang dugtong siya. ko lang kasi public prosecutor ako doon sa corona impeachment. Ano yun well, mayroong betrayal, mayroong culpable violation of the Constitution, mayroong graft and corruption, 8 acts. Kaya humaba Dira. Natin ito, no, term namin ito sa Oh, Kongreso. tapos kani. Kinsa man ni? Dira. Nakikismiles Madam. Dira. Mhm. Kani. Itong proseso na ito. Well, we respect yung sinasabi ni President. Pero syempre hindi yun ang magiging dahilan ng namin, sa Makabayan, at ilang mga miyembro ng Kongreso na mapigilan itong proseso. Ito lang talaga yung democratic legal process na gagawin natin na talagang magpapa-impeach sa isang tingin natin unfit na vice presidente. Kaya kaya hindi tayo apektado doon, no? Ang Makabayan hindi pa tayo apektado doon kaya ito ini-endorse natin at tinutuloy natin yung Okay, so dira sa atong lang sa i-post nga atong mohatag lang tag komento ideas or mga opinions regarding sa nilang pag-file og kaso. Kung ninyo ni tanaw kani gid sila tanan. Okay? Ang gi-post ni Gabriela Bayad muna. Bayon mo apil na ni kay gauna naman. But basically apil lang sila dira. Act Teachers Party List, apil lang sila. Kung makita mo, okay, dapat isa ka convicted diri nga ni apil. Okay? Kani ay. Kita na akong mouse. Kinsa man na. Kinsa man na dira. Kinsa man na. Kana. Kinsa man na apil dira. Oh. Sator Ocampo. Apil na. Basically, kung yung makita, kani, habang ni file sa second impeachment complaint ni Sara Duterte, kani mga leftist group ni. Though, di sa i-deny kunuhay nila nga di sila connected sa CPP and PA, but of course, naay daghang evidences, naay daghang witnesses na ni-mention nga kanin sila, membro ni sila. In fact, even katong rally sa November 30, appeal ni sila. Okay. Naa ni ang uban members ani nila ni join dito sa rally. Okay, even kaning kaning bayhanan nga galingkod dira, kani ha. Tapad ni Antonio Tinio, mao ni si Antonio Tinio. Kani siya, naa ni
Hindi lang nato i-appeal kay medyo taas na. Ipakita ang video but kung i-search na ninyo naa na siya, makita na siya dira. Okay? So, tanawon ninyo, no? Ang nakalisod ani mga kaigsuonan kani hanggaw ning mga taga House of Representatives kanistang balos-los gyud. Hanggaw gini siya. Okay? Gisugdan ani nila. Let's say otro ni si bangag Presidente Bongbong Marcos nga naman gisugdan ni nila, okay? And in fact, sakto ang sulti ni Sara Duterte kaning Makabayan Black kani silang grupuhan nakikisabot ni Martin Romualdez, no? Nakikisabot ni Martin Romualdez nga adto ni ipadung sa impeachment ni Sara Duterte. Birahan maayo si Sara Duterte. Hanggaw ni sila nga naman gisugdan nila ang ilang mga hearing sa budget, hearing sa giunsa pag-spend ang budget ni Sara Duterte. Karon, no, pila ka adlaw na nga hapit na mahuman, gipa-back out ang impeachment. Okay? Pero wala na. Nga naman, kay naay mga grupo nga di wala under sa control ni Bongbong Marcos ug ni Martin Romualdez. O, kinsa man, mao ning mga grupo ha. Makita nato diri nga kani sila, posible kaning mga Duterte, especially kay Bauman ta nga unsay mga trabaho sa mga Duterte even sa Davao pa nga ni fight yun aning mga connected sa mga NPA. Dako kayo possibility or chance nga makita nato nga kaning mga Duterte naa ni atraso aning mga grupuha. Atraso in a sense nga tungod sa trabaho sa mga Duterte as politicians, as public servants, naligsa ning mga grupuha. Mao na karon bisan walay klaro ang ilahang evidences or proofs nga mo pa-impeach ni Sara Duterte, ilahan ning gipangusgan karon para makabaws ni sila. Kani prasuhay ni dili ni based on evidence. Mao'y nakapait ani, mao'y nakawilamya ni ato ang balaod is nga naman. Naay 32 milyones ka mga tao nga nibotar ni palingkod ni Sara Duterte sa insakto nga pamaagi, legal nga pamaagi, eleksyon, democratic way. Pero karon naay mga grupo nga wala nakauyon, oh, nibuhat sa og pamaagi, legal kunuhay, legal gyud ni kay is constitution ang impeachment. Legal pamaagi para i-out sad siya. Okay? Ang nakalisod aning mga kaigsuonan, ang 32 milyones nga mga tao karon wala ni sila mabuhat. Kay nga naman, mao naman wala na may laing ika-counter ani except no ang pagdemand sa mga kongresista nga moboto og no. Okay? So again, atong klarohon, wala na tay mabuhat kitang mga ordinaryong tao, mga labi na katong mga 32 milyones nga niboto ni Sara nga di man ta ka-counter ani. Di man ta ka-counter ani dira nga di man ta kaingon yon na yung trabaho di ba? Since gi-file na trabaho na sa Congress, di wala tay mabuhat ani. Bisan pa mag-rally ta dira. Okay? Di ipadayon na trabaho sa Congress. Okay? Kay legal gyapon nilang gibuhat. But again, makita nato unsay background na nila. Unsay mga rason na nila ngano ni file sila. Ang atong mabuhat labi na sa 32 milyones nga mga tawo nga niboto ni Sara, ni palingkod ni Sara. Okay? Nakabuhat mo og rally, but dili na siya guarantee nga i-stop ang process sa impeachment. Ang atong pwedeng mabuhat is that out sa atoang rally nga pagabuhaton or kalihukan nga pagabuhaton, i-demand nato ang mga congressmen, especially sa atoang mga distrito nga mukontra kabahin na ning impeachment. Okay? Mukontra. Okay? And
naa gihapon nato ang tingog even though as of karon medyo tagilid ta nga ordinaryong tao, naa gihapon nato ang tingog kay nganuman mopadung ang eleksyon. Okay? And if kaning mga congressmen nato sa atoang tagsa-tagsang distrito dili ni sila maminaw nato may kalabutan na ning impeachment karon ni Sara Duterte, naa gihapon nato ang list. Dili na nato palingkuron og balik kaning mga congressman o congresswomen nga wa maminaw sa atoang tingog karon. Okay? Again, sa sugod pa lang, even si Sara Duterte nag-inform na nga kani impeachment madayon gyud ni. And nakita nato based silang mga statements dira nga ang kaning impeachment madayon gyud ni. In terms of voting malahos gyud ni. Kana ilang gisulti karon nga apiki sa oras di wa naay shortcut ana. And kuha na nila karon. Okay? Kuha na nila. Expect na ta na nga ma-process na dito sa Senado karon. Okay? But again, ang atong mabuhat as ordinaryong mga tao, pwede pa rin natong ma-stop, i-demand nato ang mga congressmen at tagsa-tagsa natong congressman nga dili mo pabor ani. Kung unsay atong mga kalihukan karon, atong i-demand. Ang nakanindot karon, naay nisugod og lihok kinsa man ang INC, ang Iglesia ni Cristo. And of course kay bawta kaning Iglesia ni Cristo in terms of numbers, voting, though gidinay gini sa Iglesia ni Cristo nga kuan ni sila black voting, meaning kung unsay sulti sa ilahang head nga kinsay ibutar mao gina ilang butaran tanan, dili na siya tinuod. Daghan ni sulti natong mga kaila natong mga Iglesia ni Cristo nga dili na ingon ana bay, no? Nga nagid gyapon sila'y kuan sa ni nga makapili sila. Freedom, nagkay sila freedom makapili sila kinsa ilang ibutar. Pero dako og influence ang ilahang leader. Kung kinsay suportahan silahang leader, dako og influence gihapon sa mga tagsa-tagsa sa members. Influence lang dili siya guaranteed. Okay? So that is why kung kabantay mga kaigsuonan, naga-eleksyon, mga kandidato magpa-endorse gina sa INC or Iglesia ni Cristo sa ilang leader. And karon, okay, ang INC na mismo nilihok. Walay nihangyo nga politiko or or anyone, even si Sara Duterte, no? Walay siya nihangyo and yet kaning Iglesia ni Cristo na mismo ang nilihok. Karon, ako, ipadayon na ninyo, mga congressman. Ipadayon ning impeachment, ilahos sa Senado, butar mo dihag yes. Challenge na ako ninyo, mga congressman. I-yes na ninyo, ipadayon na ninyo impeachment, tan-awo na to kung asa mo kutob. Challenge na ako. Tan-awo na to kung asa mo kutob. Naay 32 milyones nga mga tao, apil na dihang INC, apil pa dihang KOJC, okay? Napay mga membro sa ubang relihiyon o kaning Katoliko, kani bungkag mo gining Katoliko kay di man na magbuot ang bishop, ang pope kung kinsa mo'y botaran. Naam gyud freedom. Makapili man na. Okay? So karon timan-an tani kung kinsa ning mga kinsa ning mga congressman nga nipira pagmaayo ni Sara nga walay nga unreasonably. Timan-an tani even kaning mga party list kaning Gabriel, kaning Kabataan, kaning ACT Teachers Party List, even one rider, disgrasyahon tani. Timan-in ninyo. Okay? Na pa ko ipakita last before ta mahuman. Dire sa ni Kutob na ako ipakita. Okay. Sa man ni? Okay. Kani unsa man ni siya? Okay. Kani may kalabutan ni sa COA report.
Okay? O Commission on Audit. Ang Commission on Audit report may kalabutan sa budget ni Vice President Sara Duterte. Okay. Bago hila ni gawas, no? O bago hila ni gawas, unsa may gibutan diri? Atong basahon diri lang. First two paragraphs lang. Okay. Oh, unmodified opinion. Okay? So para sa katong mga wala kay bawo dira unmodified opinion, the easiest way to understand unmodified opinion, dili ko CPA, dili ko auditor, but i-explain na ni ang unmodified opinion meaning walay issue, walay problema, and maayo ang pag-liquidate ay kalabutan sa budget sa usa ka ahensya. Okay? So atong basahon. We have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President, which comprise the Statement of Financial Position as at December 31, 2023. Now, last year ni, kaya wala pa manahuman 2024. And the Statement of Financial Performance, Statement of Cash Flow, Statement of Changes in Net Assets Equity, Statement of Comparison of Budget and Actual Amounts for the year then ended, and notes to the financial statements including the summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying financial statement presents fairly in all material respects the financial position of the Office of the Vice President as of December 2023, financial performance, statements, customer statement of changes in net assets equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies in accordance with international public sector accounting standards. Oh, nanis lagi follow. Nanis lay ning auditor din. Nasa din ni sila international public sector accounting standards, no. Basis for unmodified opinion. Okay? So unmodified opinion. So diri na to makita mga kaigsuonan nga in the first place ang katong ilahang claim, no, nga graft and corruption, sa paman, um, betrayal of public trust, okay? Dakong possibility tungod aning gipagawas nga COA report iya boto. Okay? Ano man? Oh, kani ebidensya ni daan. Ebidensya ni daan nga walay daotan nga paggasto nga gibuhat ang Office of the Vice President headed by Sara Duterte. Okay? Ebidensya naman ni. Ang nakalisod lang ani karon wala ni gibalita sa mainstream media. Og kaning mga congressman og wa ni sila nagmonitor aning COA report nga gipagawas. Most likely di na sila makahibaw kung unsa ni status karon. Ang mopabilin sila hunahuna ang katong mga information nga gi-release didto sa hearing on good government and accountability. And kung mao to'y mahabilin silang hunahuna, most likely pinirmahay na kung mopabor ba sila sa impeachment ni Sara or Duterte or dili, most likely dako kay chance nga mopabor ni sila. Pero kung ang mga congressmen nagmonitor ani, aware ani COA report, dako possibility nga mono ni sila. Kani ebidensya man ni nga walay sana daotang gibuhat sa budget sa Office of the Vice President. Mao nang gi-present ni nato karon diri aron mahibaw sa kadaghanan. Okay? So kita mga kaigsuonan, nakahibaw na ta ani, i-demand nato atong mga congressman nga mubuhat sa sakto, mo decide sa sakto. Kaya nga naman, ma-impeach si Sara or dili, kitang ordinaryong Pilipino ang apektado ani. Okay? Ako, sa ginaingon pa nako, wala ko nagbutar ni Sara last election. Pero
currently nakita na nako unsa ang trabaho ni Sara as Vice President. And naka-appreciate ko mismo nakita na ko nga maayo ang iyang gipangbuhat even sa Department of Education. Okay? Labi na kato iyahang libro. Issue kayo kay 10 million gipangayo para sa usa ka libro. Pero nakita nako, gi-compute nako ang 10 million ang 10 million para sa 20,000 pila to ka thousands, I think 100,000, no? No, basta, no? Basta pag-compute nako ni total siya og ni cost lang ang usa ka libro og 50 pesos. Ang ginuna 50 pesos nga libro, asa man ka makakita og 50 pesos nga libro? Dako nga libro, colorful, nindot og papel, baga og papel. Asa makakita ang inanang klase nga libro? And ang main purpose is to encourage students nga magkat-on or mag-interest og pagbasa. Kaya naman, mga batan-on karon dili na ganahan or mga bata karon wala na interest pagbasa. And with 50 pesos dako kayong chance nga ang mga kabatan-unan, mga bata ma-develop og interest sa pagbasa. Katong mga kaigsuonan mao toy nakapaingon ako kani. Unique sa ni og idea ni si Sara. Like kita nimo nga simple kaayo nga idea, di ba? Simple kayo nga idea and yet ang impact ana grabe. Kay once masugda na ninyo mga kaigsuonan kanang bata nga magka-interest na og basa, sila na mismo ang mangita og mga buta nga ilahang basahon. Makat-on nag-adtong library. Magsige na nagbasa, mo develop ang comprehension level ana. Which is unfortunately ubos ta ana mga Pilipino na daghang reports ana. Kung mo improve ang comprehension ana, mag-critical analysis na, grabe na hangtod sa hangtod na ang influence ana, ang epekto ana. At the same time, makita na sa uban, mga classmates, mga barkada nga, hilig lagi ni siya basa. Niya, kanang maayo lagi ni siya mo-analyze. So, makaagni na sa uban. So, di unmeasurable ang effect ana ngadto sa mga katawhan. Nga imagine na, imong kapital ana, 50 pesos lang. So, dito ko na kayong kani. Duwa na kung butarin ni, pero kani sakto ni. Sakto ni ang gibuhat sa 32 milyones nga mga tao nga gibutang ni siya diha as Vice President. At the same time, gihimong Deputy Secretary. Unfortunately, no, di ta ka-blame ni Sara nga ni resign siya, it's because gibinuangan siya, gitraidor siya. Okay. So, kaning mga kaigsunan, mao ni nga to ang tumo nga iugni nato ang mga congressman nato sa tagsa nga ingkasog inyo aning ma-impeach si Sara. Pasiguraduhon nato nga di na mo kabalik diha sa Congress. Okay? So, diri lang ta ko to mga kaigsunan. I hope na amoy nakatunan, na amoy nakuha sa tuang reaction video karon. Palihog pag like, pag share para mahibaw-an usab sa tanan. And subscribe sa atong channel para sa mosunod nga mga videos. O daghang salamat kini ang itong Tabunon PH ug mayong adlaw sa tanan.